sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, ang anyo ni Kim Yang-hun ay mistulang isang undead Janshi, nakakatakot, at humihiyaw na parang demonyo. Bigla siyang sumugod kay Yun Ian, sabay bitaw ng matinding sword slash, pero mabilis itong naiwasan ni Yun Ian. Pagkatapos, bahagyang lumingon si Yun Ian sa cultivator, at galit na sumigaw. Paanong nagawa mong lapastanganin, ang alaala ng isang patay? Pero hindi sumagot ang cultivator, taas noo siyang nakatingin, may bahagyang ngiti sa labi, punong-puno ng paghamak. Samantala, sunod-sunod ang mababangis na atake ni Kim Yang-hun, pero mabilis itong naiilaga ni Yun Ian, sa kanyang isipan, mariin niyang bulong. Buti na lang, hindi niya kayang gamitin ng martial arts, umaasa lang siya sa lakas na ibinuhos ng cultivator sa katawan niya. Patuloy ang bulong ni Yun Ian habang pilit niyang sinasalag ang mabibigat na pag-atake. Pero, ang bilis at lakas ng mga ito, hirap na ang matanda kong katawan. Makikita sa mukha ni Yun Ian ang matinding pagod at panginginig, sa isip niya. Shit, isang malaking kahihiyan na itutok ko ang espada ko kay Kim Yang-hun, na matagal nang patay. Sa puntong yon, napagdesisyon na ni Yun Ian na gamitin ang kanyang ultimate technique, mahina niyang bulong. Patawad, pero sa isip niya, kung wala na akong ibang paraan, kailangan ko na itong tapusin agad. At doon, isinagawa na niya ang kanyang ultimate technique, ang Severing Mountain Sword 21st Form, Heavenly Lake. Ang kanyang espada ay unti-unting nag-ipon ng lilang enerhiya, tila ba sumisigaw ng kapangyarihan. Habang ginagawa niya ito, bigla siyang binalikan ng alaala ng nakaraan. Ang 21st Form ng Severing Mountain Sword, tinawag na Heavenly Lake. Mariin siyang nagtanong, may kalmadong ekspresyon. Lahat ng ibang forms ay may kaugnayan sa bundok, tuktok, o lambak. Bakit kaya ang 21st Form ay ipinangalan sa isang lawa? Hindi sumagot si Kim Yang-hun, bagkus ay nagpakita lang ng pagtataka sa mukha. Nakita yun ni Yun Ian, kaya mariin niyang sinabi, dahil si Yang-hun Hang ang lumikha nito para sa akin sa aking nakaraang buhay, marahil, siya lang ang may sagot. Sa sandaling yun, humiga si Kim Yang-hun sa damuhan, at mahina niyang sambit. Heavenly Lake, naaalala ko ang lawa sa tuktok ng Mount Baekda. Napatanong si Yun Ian habang nakaupo sa damuhan, Mount Baekda. Ngumiti si Kim Yang-hun, at mahina akong tumugon habang nakatingin sa langit. Hahaha, Yun Ian, baka sa mundong ito, may lawa rin na tulad ng sa Mount Baekda, di ba? O baka ang pangalan ay likha rin ng mga taong tulad nating mula sa Korea. Napatawa si Yun Ian, malakas at masaya, sabay sabi habang nakatingin sa langit, hahaha, baka nga, Heavenly Lake, ang lawa na nagsasalamin ng langit mismo. Balik sa kasalukuyan, makikita si Yun Ian na seryosong nakatitig sa kanyang espada sa harap, unti-unting ibinabalik ito sa kaluban habang nagliliwanag sa kulay-kulang lilang enerhiya, kasabay nito, mahina niyang bulong sa isip. Ang Heavenly Lake ay sumasalamin sa langit sa kanyang ibabaw, ngunit nananatiling hindi nagbabago ang kanyang likas na anyo. Ang langit, sa aral ng Severing Mountain Sword ay sumasagisag sa martial artist na aking kalaban. Patuloy ang bulong niya habang naghahanda sa pag-atake, at ang lawa, na sumasaklaw sa tanawin ng langit, ay tumutukoy sa iisang strike ko. Sa isang iglap, isang matinding shockwave ang lumabas mula sa pagbalik ng espada sa kaluban ni Yun Ian, dahilan para umatras ang undead na si Kim Yang-hun. Sa sandaling yon, si Yun Ian ay nakatitig ng mahinahon, walang ekspresyon, mariin niyang bulong sa isip. Ang Heavenly Lake ng Severing Mountain ay sumisipsip ng lahat ng enerhiyang dumadaloy sa ugat ng kalaban papunta sa aking espada sa isang iglap, at itinatapon ng kalaban habang ang kanilang enerhiya ay naiiwan sa aking espada. Mahigpit na hinawakan ni Yun Ian ang kanyang espada habang nagcha-channel ng enerhiya dito, mariin niyang wika sa isip. Isang galaw na kaya kong gamitin dahil ako ay isang first-rate physician at bihasa sa pag-unawa sa Chi veins. Isang galaw na ako lang ang makakagawa dahil ang martial art na ito ay nilikha para sa akin. Patuloy ang bulong niya habang ipinapakita si Kim Yang-hun na humihiyaw na parang halimaw, at sa likod niya ay nakatayo ng matuwid ang cultivator na kumokontrol sa kanya. Kung mananatiling buo ang bangkay ni Yang-hun Hang, maaari pa siyang gamitin bilang Janshi, kaya hindi ako dapat mag-iwan ng kahit isang piraso sa kanya. Sa sandaling yun, unti-unting hinugot ni Yun Ian ang kanyang espada, nababalutan ito ng kulay bughaw na enerhiya, mariin niyang bulong sa isip, gagamitin ko ang enerhiyang umiikot sa loob ng aking kaluban, para pagsamahin ang lahat ng anyo ng Severing Mountain Sword sa isang atake. At sa isang iglap, pinakawalan ni Yun Ian ang kanyang ultimate attack, isang pagsasanib ng lahat ng teknik.
Severing Mountain Sword First Form, Transcending Peaks. Tumama ito ng direkta sa katawan ni Kim Young-hoon, dahilan para mapatilapon siya ng ilang metro. Makikita ang mapangwasak na atake ni Yoon Ian, isang kombinasyon ng mga sumusunod. Second Form, Entering Mountain. Third Form, Ascending Vein. Fourth Form, Flowing Ridge. Fifth Form, Bouldered Cliff. Sixth Form, Strange Stone. Nagdulot ito ng maraming hiwa sa katawan ni Kim Young-hoon. Pero hindi pa tapos si Yoon Ian, mariin siyang bamulong sa isip habang naghahanda ng huling pag-atake. Puputulan ko siya ng buo, para hindi na muling lapastanganin ng mga cultivator ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanyang bangkay. Samantala, galit na sumigaw ang cultivator habang nakataas ang kamay at nagcha-channel ng enerhiya. Insekto ka, sa isang iglap, lumaki ang katawan ng undead Kim Young-hoon, lumobo ito dahil sa enerhiyang ibinuhos ng cultivator. Nang makita ito, nagngangalit ang ngipin ni Yoon Ian sa matinding galit, mariin niyang bulong sa isip. Shit, binigyan pa siya ng mas matinding lakas at bilis, kailangan kong umiwas. Pero bigla siyang napatigil, sabay bulong, hindi, ano pa ang silbi ng pag-iwas, matatapos na rin ang buhay ko, patay na rin ako sa loob-loob ko, gagamitin ko ang sandaling ito. Pagkatapos, kumuha ng momentum si Yoon Ian mula sa kanyang mga paa, sabay mariing bulong sa isip. Para matiyak na hindi na muling lalapastanganin ang alaala ng aking master, sunugin ang lahat. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod diretso sa direksyon ng undead na si Kim Young-hoon. Sa parehong sandali, malakas na humiyaw ang undead habang nakataas ang kamay, naghahanda sa kanyang atake. Nang makita ito, mariing napaisip si Yoon Ian dahil sa matinding tensyon. Mamamatay ako, pero agad niyang sinagot ang sarili, puno ng determinasyon. Hindi pa ako pwedeng mamatay, kaunti pa. Patuloy ang bulong niya sa isip habang unti-unting dumudugo ang kanyang bibig. Ang paligid ko, ang ingay, ang amoy, ang init at lamig, ang dugo na bumabalot sa dulo ng aking dila, parang sasabog ang utak ko, at hahayaan kong sumabog ito. At sa sandaling yon, malakas na sumigaw si Yoon Ian, nagliliwanag ang kanyang mga mata sa gintong liwanag. Higit pa, hanggang sa matusta ang utak ko sa apoy. Boom! Tila may nabasag na hadlang sa loob ng katawan ni Yoon Ian, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, mariin niyang sambit sa isip. Ang utak ko, na akala ko'y sabog, sa halip na tanggapin ng presyong dulot ng paglalagay ng buhay sa panganib, nalampasan nito ang isang bagay. Sa puntong ito, tila nag-slow motion ang paligid ni Yoon Ian, nagtatakang bulong niya sa isip. Anong nangyayari? Nababaliw na ba ako? Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata, may napansin siyang maliliit na trajectory lines mula sa atake ni Kim Young-hoon, mariin niyang bulong. Ito ay, maaari bang, pero bago pa niya matapos ang iniisip, mabilis na sumugod ang undead, ngunit mabilis din itong naiwasan ni Yoon Ian. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang espada, at nakita niya ang asul na trajectory lines na tila gumagabay sa kanyang galaw. Sa isang iglap, pinakawalan ni Yoon Ian ang isang sword slash, diretso sa dibdib ng malaking undead, tumama ito ng malalim, nag-iwan ng malaking sugat. Sa sandaling yun, mariin niyang bulong sa isip, ito na ba ang paningin ng isang martial artist na nakarating na sa rurok ng sining ng pakikipaglaban? Makikita ang mukha ng undead na si Kim Young-hoon, mahinahon, tahimik, at tila nakangiti. Mariing sambit ni Yoon Ian, Kim Young-hoon, ngumingiti siya. Mabilis na sumugod muli si Yoon Ian, diretso sa direksyon ng undead. Sabay bulong sa isip, talento na pinagpala ng langit, at talento na isinumpa ng langit, kami ay magkaibang magkaiba, pero ang dahilan kung bakit kami ay tila magkatulad. Patuloy ang bulong niya habang nakatalikod, matapos ang huling atake, ay dahil pareho kaming nagpupumiglas na makatakas sa kapalarang itinakda sa amin ng langit. At sa isang iglap, makikita ang malaking katawan ni Kim Young-hoon, tila isang baboy na nagkapira-piraso, nagkalasog-lasog sa huling atake. Kasabay nito, mariing sambit ni Yoon Ian, puno ng determinasyon at katatagan. Walang henyo o tangga, may dalawang lalaki lamang na buong buhay na lumaban sa kanilang kapalaran, isa'y patay na, at isa'y nasa bingit ng kamatayan. Sa sandaling yon, biglang nagpakita ang tila espiritu ni Kim Young-hoon, mahinahon itong nagtanong, doon ka na ba titigil? Agad namang tumugon si Yoon Ian, sabay talon, syempre hindi. Pagkatapos, mabilis niyang pinakawalan ang kanyang ultimate technique, 15th form, Layered Mountain. Diretso ang atake sa direksyon ng maraming undead corpse na kinokontrol ng cultivator na nakatayo sa lupa, isang matinding pagsabog ang sumunod,
sinabayan ng shockwave na yumanig sa buong paligid. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, mariing bulong ni Yun Ian sa kanyang isip, oo, ito na ang wakas. Samantala, malakas na sumigaw ang cultivator sa matinding galit, ang tinig niya ay puno ng puot at pagkatalo. Sa puntong ito, makikita si Yun Ian na unti-unting bumabagsak sa bangin, mariing wika niya sa isip, ngayon, kahit isang cultivator, hindi na muling magagawang lapastanganin ang kanyang bangkay, pahinga ka na, aking martial arts master. At sa sandaling yun, habang bumabagsak si Yun Ian, mariin niyang bulong sa isip, at sa wakas, naabot ko ang antas ng martial arts na matagal ko nang pinapangarap, at winakasan ko ang buhay na puno ng walang katapusang pakikibaka. At iyon ang kanyang ika-4 na regression.